Amerika at Canada pinalayas ang mga strategic bombers ng China at Russia. Wow! Talagang matapang ang Amerika at Canada, no? So, pero ang mga China at Russia ang titigas ng muka. Pumasok sa airspace ng Amerika at Canada. So, talagang ano to, no? Ito ang ating bibigyan ng reaction video, mga guys. So, ito yung mga maiinit na balita sa ngayon sa tungkol sa ating West Philippine Sea. Hindi lang sa West Philippine Sea, maski sa mga ito ay may kaugnayan din sa ating West Philippine Sea dahil itong China ay talagang ating sinasakop ang ating teritoryo. So ito nga na-intercept sila ng Amerika at Canada na pumapasok mismo sa airspace ng Amerika. So ito kung bago ka pa lang sa akin channel mga guys please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay, and also syempre please paki-subscribe din kay John Reps. So sa kanyang video to na ating ibibigyan na reaction. So okay na, umpisa na natin kung paano nadali ng Amerika itong mga bombers ng China at Russia. Ayon sa US Defense Department, tatlong iba't ibang uri ng sasakyang panghimpapawid ng Amerika at Canada ang ipinadala upang harangin ng isang bihirang joint formation ng mga bombers ng Russia at China habang sila ay papalapit sa Alaskan airspace noong Miyerkules. Ang mga Russian bombers ay hindi estranghero sa Alaskan Air Defenders, ngunit noong Miyerkules ay minarkahan ang unang paglitaw kasama ang mga Chinese aircraft sa Alaskan Air Defense Identification Zone o ADIZ. Isang F-16 at F-35 ng Amerika at Canadian F-18 ang umano'y humarang sa dalawang Russian Tu-95 strategic bomber at dalawang Chinese H-6 strategic bomber. Bukod sa tatlong fighter jets ng Amerika at Canada, ay Teka, kakapal talaga ng mukha nito, no? Itong China talaga nagpapagulo sa mundo, eh. No, grabe, pati yung pinasok na nila yung yung airspace ng Amerika. Itong mga bombers ng Russia at China, no? Talagang kahit saan talaga sila talagang sila panganib sa mundo. Kahanda rin ang mga F-22 Raptor ng Amerika na nakabase sa Elmendorf Richardson sa Alaska upang mabilis na makapagresponde kung kinakailangan. Pero ang mga bombers ng China at Russia ay hindi na nakapalagpa kaya't nanatili na lang umano ang mga ito sa international airspace at hindi na pumasok sa airspace ng Amerika o Canada. Yun, tingnan nyo naman mabilis na na-intercept ng Amerika at Canada ang mga bombers. So malamang merong gagawin na masama to. So kasi ang Amerika at Canada always ready yan, always ready sa gera yan. Talagang bibirahin talaga siya niyan. Bibirahin sila niyan once na pumasok sila sa airspace, pag nangulit pa sila, Kaya nga tinaboy na nga sila eh. Pag once na hindi sumunod yan ng China at Russia sigurado pababagsakin na ng mga ng Canada at America yung mga bombers nila, Ang kukulit talaga kahit saan mundo, Kahit saan mo dalhin ang China, talagang nandun sila nangungulit. Grabe, Pagharang ay naganap sa Alaska Air Defense Identification Zone o ADIZ, isang lugar ng international airspace kung saan dapat matukoy ng Canada ang mga sasakyang panghimpapawid para sa pambansang seguridad ayon sa isang Pero hindi naman sila ubra dyan sa Amerika at Canada, Napaka-high-tech ang technology ng mga yan. So, madedetect agad sila kung sila ay nakapasok sa airspace. Buti nga hindi sila yung pinasabugan ng missile, So binigyan pa sila ng babala ng Amerika at Canada. So mabait pa talaga ang Amerika sa kanila. Hayag mula sa North American Airspace Defense Command o kilala bilang NORAD.
Matapos ang pag-intercept ng Amerika at Canada sa mga eroplano ng China at Russia ay kaagad na naglabas ng isang pahayag ang Russian Ministry. Sinabi nito na ang Russian Tu-95 strategic bombers at Chinese It-6 strategic bombers ay nakikibahagi sa mga patrolya sa ibabaw ng Chukchi at Bering Sea sa North Pacific. Dagdag pa nito, sa 5 oras na paglipad, ang Russian at Chinese bombers ay sinamahan ng Russian Su-30 at Su-35 fighter jets pero wala naman umano silang nilalabag na airspace. Sinabi rin ito na ang Anong walang nilalabag na airspace? Ayun na nga, pumasok na nga sila sa identity zone ng Amerika, no. Kaya nga sila sinundan Kaya na-intercept nga sila ng Amerika. Isa rin tong Russia at China, no. Napakakulit talaga, no. nilang magkasanib na paglipad ay bilang bahagi ng pagpapatupad ng kooperasyong militar para sa 2024 at hindi naghahamon o hindi nakadirekta laban sa ibang mga bansa. Sinabi naman ng isang tagapagsalita para sa Ministro ng Depensa ng China na ang magkasanib na pagpatrolya sa himpapawid ay nagpapalalim ng estratehikong tiwala sa isa't isa at kaordinasyon sa pagitan ng dalawang militar. Anya, ito ay walang kinalaman sa kasalukuyang internasyonal na sitwasyon, sinabi ni Zhang Xiaogang. Ayon naman kay US Secretary of Defense sabi ng China na hindi raw sila nanggugulo. Anong tawag doon? Pumapasok sila sa airspace ng may airspace ng walang paalam. 'Di ba? Kung hindi mabait ang US, dapat pinabagsak na sila ng Patriot missile. Talagang talagang parang wala silang respeto tong mga China. Kala siguro nila na yung ginagawa nila sa malilit na bansa na kinakayang-kayanan nila ay kaya nila magawa sa Amerika at Canada, pero di sila umubra, no. Di sila umubra sa Amerika at Canada. Talagang pababagsakin sila niyan. Nagbigay kaagad ng babala ang Amerika at Canada na na lumayas kayo sa airspace namin. Ayun nga. Ayun nga ginawa ng Russia at China. Umalis sa airspace ng Amerika. Lloyd Austin, ang mga puwersang panghimpapawid ng Amerika ay handa sa lahat ng oras at mayroon silang napakahusay na kakayahan sa pagsubaybay. Kung mayroon anumang nyo yan, ang sabi ng Amerika ni Lloyd Austin na always ready makipaggera ang Amerika in case na may banta sa kanila. Tingnan nyo. ng hamon mula sa anumang direksyon, ang US Northcom at NORAD ay handang-handa at magagawang humarang sa sinuman. Yun. Ayan na yung actual video, Actual video ng mga jet fighter ng Amerika na nagpalayas sa mga bombers ng China at Russia. Ayan na yun, Sana nga merong ganyan ng Pilipinas. Ganyan katatapang sana. Kaso nga lang walang ganyan na eroplano ng Pilipinas. Mga jet fighter. Ayan, tingnan nyo naman. Ayan, hinarang na. Ayan yung mga jet fighter ng US, at ng Canada, hinarang na, tinataboy palayo yung mga strategic bombers ng China at Russia. Mga ugok. Ayan, tingnan nyo naman, Ayan, tinataboy talaga sila. Pag di sila sumunod sa Amerika, bagsak sila, Mababagsakin sila. Ayan, tingnan nyo naman, Talagang makikisig, matatapang ang Amerika at Canada, magpalayas. Talagang action na action yan, mga guys. Tingnan nyo naman, Yun. Actual video yan, mga guys. Tingnan nyo, ayan, tingnan nyo. Regarding Tingnan nyo naman kung paano palayasin ng Amerika at Canada yung mga eroplano ng ng Russia at China. Once na hindi sumunod yan, sigurado yan. Patay.
Russian and Chinese aircraft that flew together. Ayan. Ayan si US Secretary of State si Lloyd Austin. So, nagbibigay siya ng pahayag tungkol sa ginawa ng kawalang hiyaan ng mga China at Russia sa kanilang airspace. In the north here recently. This was not a surprise to us. We closely monitored these aircraft, tracked the aircraft, intercepted the aircraft, and which demonstrates that our forces are at the ready all the time, and we have very good surveillance capabilities, and of course I won't discuss any intelligence issues here at the podium, but again, it's the first time that we've seen these two countries fly together like that. They didn't. Talaga itong mga China, no? Talagang kukulit talaga kahit saan. Kaya nga nababahala na yung US, oh. Ang kukulit, kahit saang panig ng mundo itong mga China na to, no? Enter our airspace. I think the closest point of approach was about 200 miles off of our coast. So, but this is a thing that we track very closely. We're able to intercept, and if it happens again, if there's any kind of challenge from any direction, I have every confidence that Northcom and NORAD will be at the ready and will be able to intercept. In terms of the relationship between Russia and China, this is a relationship that we. Yun ang sabi niya, pag nangyari uli yan, yun, sigurado yun, ipababagsakin na raw nila sa sobrang kulit na itong China at Russia. Ayun sabi niya, iulit to once, sabi ni Secretary of State, once na it happen again, sabi niya. So, bibigyan na nila ng ng babala. Hindi lang babala, babalang pababagsakin. Have been concerned about throughout, mostly because we're concerned about China providing support to Russia's illegal and unnecessary war in Ukraine, and we've seen evidence of that. Tama naman sinasabi ni ni Lloyd Austin na illegally na nagsusupply ng support o ng armas ang China sa Russia para sa gera nila sa Ukraine. So illegally yun illegally, kaya masama talaga tong ginagawa nito mga China na to, no? And we would hope that that would cease going forward. But again, we'll see what happens and how this relationship continues to develop. We will remain focused on protecting the homeland here, and again, I applaud the efforts of Northcom and our great airmen who are always. Yun, sinabi na naman ni Lloyd Austin ng US Secretary of State na talagang poprotektahan nila ang kanilang bansa laban sa China at Russia sa agresibo nilang gawain. Is at the ready. Okay, no? So hanggang dito na lang tayo mga guys. So nakita niyo naman na actual video na paano pinalayas ng Amerika at ng Canada ang mga eroplano ng China at Russia. Ganun katitikas. Ganun kalakas ang Amerika. So, okay, no? Kung nagustuhan nyo itong mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay? Nang sa ganun, maikalat pa ni YouTube ang ating video sa mga other netizens. Okay?